Sige, magreklamo ka, pero inggit talaga ako. Sana ngayong araw, magtagumpay ang date kay Xiaomei. Kau lang. Ikaw ba? Xiaomei. Xiaomei. Hindi na kita pahihirapan pa. Kung makikipagkita ka sa akin, panindigan mo ito. Gusto ko ng bahay na bayad ng buo, 10 alahas para sa kasal. Total na 388,000 yuan. Teka lang, paano ka nakarating dito? Sumakay ng bus. Wala kang biniling kotse. Ayaw mo bang magkasya tayo sa bus? Nako, huwag na. Kailangan ng malaking truck para sa'yo. Mas okay sumakay ng bus. Tipid sa pera at gasolina. Anong klaseng ugali yan? Ikaw na lalaki sa ilalim. Ikaw pa ang nagrereklamo na mataba ako. Ikaw na mahirap na walang kwenta. Wala kang ang kotse. Ginagaya mo pa ang iba sa panliligaw. Ay nako. Wala kayong salamin sa bahay. May ihi naman siguro kayo. Sa probinsya namin, may 4 na baboy. Mas mabigat ka pa sa kanilang lahat. Ikaw naman luloko. Punyeta ka. Sa susunod sa lungsod, pag nakita kita, babanatan kita. Ano ba yan? Pare, kaya mo bang lunukin yan? Mukhang gutom ka talaga. Ang mga pamantayan ko sa paghahanap ng girlfriend ay sobrang mababa na. Ngayon, isa na namang pagkakataon ang nasayang, hindi ba? Diyos ko naman. Gusto ko lang maranasan ang pakiramdam ng isang babae. Bakit ang hirap naman ito? Apat na taon sa kolehiyo, inilaan ko sa paglalaro. Pagkatapos ng graduation, napakaliit ng social circle ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong girlfriend. Hindi ko akalain, ang pamilya ko, sa pinakamatinding panahon ng kasaysayan, hindi nawala. Ngayon sa panahon ng kapayapaan, pero wala akong mahanap na babae, na magbibigay sa akin ng anak. Oy, binata. May sasabihin si tita sa'yo. Nako. Nagbibiro ka ba? Hindi mo alam ang mabuting bagay. Langit at lupa. Ako ba, sikaw lang, ay magpapari na. Gusto ko lang namang makipag-date sa isang babae. Bakit ang hirap naman ito? Ang host ay nagnanais ng malayang buhay. Ang sistema ng Godly Riches ay matagumpay na nabayn. Gumastos para sa mga babae. Makakakuha ng dobleng cashback. Grabe. Ito ang tinatawag na Super League System. Ang bagay na ito ay para sa mga asong tuta. Pwede rin bang makakuha ng mataas na uri ng Tibetan Mastiff? May mga kondisyon ba para sa cashback na ito? Babaeng may rating na 6 na po pataas, ay maaaring makakuha ng cashback. Hindi talaga mapili ang sistemang ito. 60 puntos. Basta't babae, kaya naman gawin ito. Pero ang setting na ito, sakto sa panlasa ko. Sa hinaharap, hindi na kailangang makipag-date sa matabang babae. Hindi ba ito ang bagong dating sa kumpanya, na estudyanteng si Meng Yuan? Meng Yuan, lumabas ka rin pala para maglibang. Kuya Kao lang, ikaw rin pala nandito. Lumabas lang ako para maglakad-lakad. Na-detect ang target na cashback. Itingnan ba ang mensahe? Tingnan. Ito pala ay ta. Narinig ko na dati siyang may boyfriend na anak ng mayaman. Wala rin akong ginagawa, sama ka sa akin. Palagi kang namumula kapag nakikita mo ako. Bakit parang ang lakas ng loob mo ngayon? Sige. Ayos lang. HMM.
Meng Yuan. Matagal na kitang kilala, hindi pa kita naimbitahan kumain. Tanghalian tayo ngayon, sabay tayong kumain. Talagang gusto mo akong ayain kumain. Sa sweldo mong 3 o 4,000. Ano bang tanghalian ang kaya mo? Baka hanggang sa halagang 10 o higit lang. Isang Sha County business meal lang siguro. May gagawin pa ako. Uuwi muna ako para pakainin ng pusa. Meng Yuan. Kailangan mo akong pagbigyan ngayon, dahil bukas magre-resign na ako. Baka hindi na tayo magkita ulit, magre-resign na siya. Kung ganun, kumain tayo. Wala namang masama doon. O sige. Sige, ayos lang. Pero gusto ko lang linawin muna. Pagkatapos kumain, kailangan kong umuwi. Talagang kailangan kong pakainin ang pusa ko. Walang problema. Maligayang pagdating. Ito pala ang lugar. Pakinggan natin ang sinasabi niya tungkol sa mga pagkain dito. Ang pinakamura ay 1,000 pa rin ang halaga. Kuya Kao, talaga bang dito tayo kakain? Bakit? Ayaw mo ba rito? Hindi naman. Hindi ba masyado itong magarbo? Kakagaling lang natin sa malaking gastos. Minura ang mga pangarap ng mga walang pera. Pagkatapos ay niyaya ang kinikilalang Diyosa ng kumpanya na lumabas. At dumating sa palasyo ng mga mayayaman. Para magtanghalian, huwag mong sabihin hindi ka naniniwala, ako mismo ay parang nananaginip. Sige, tara na. Salamat. Bakit hindi ka umorder? Hindi ka ba gutom? Itong lalaking to, hindi kaya may plano siyang lokohin ako. Pa-orderin ako ng sangkatutak na pagkain, tapos hindi naman kakain. Sa huli ako pa ang magbabayad. Hindi. Hindi naman ako masyadong gutom. Tubig na may lemon lang ayos na. Kung hindi ka o-order, ako na lang ang o-order. Ito. Ito at ito pa, wala na lahat iyan. Iba pa, ilabas na lahat, sige. Para sa'yo rin naman ito. May cashback din ako sa sistema. Magandang araw, kabuuan ay 60,200. Ibawas na natin ang butel. Sisingilin ko kayo ng 60,000 na lang. Binabati ang host sa matagumpay na pagbili. Ibalik ang 120,000. Gusto mo bang uminom? Ako, kahit ano pwede. Isa pang bote ng Lafite, sige. Matagumpay ang transaksyon, ibalik ang 240,000. Cheers tagay. Sa isang kagat na ito, siguradong 5,000 ito. Sikaw lang ba ay isang nakatagong mayaman? O nagpapanggap lang na mayaman? Kung talagang mayaman siya, magbabago na ba ang kapalaran ko? Yuan, natagpuan mo na ang tunay na pag-ibig. Handa siyang dalhin ka sa Seville para kumain. Siguradong hindi siya taong kapos sa pera. Pero huwag kang magmadali. Mamaya tingnan mo siya. Kung kaya niyang mag-book ng presidential suite. Kung kaya niyang mag-book, dapat mong samantalahin ang pagkakataon ngayong gabi. Kung talagang mag-book siya ng presidential suite. Kung sasama ako sa kanya pataas. Hindi ba't parang napakamura ko tuloy? Pero ang tunay na Ginoo ay tumitingin sa gawa, hindi sa puso. Dinala niya ako rito para kumain ng ganito kamahal na hapunan. Kung magpapakipot pa ako, parang hindi ko naman alam magpasalamat. Kuya Kao lang. Salamat sa inyo ngayong gabi. Salamat sa pag-eniaya sa akin sa masarap na hapunang ito. Pasensya na at nag-abala pa kayo. Para sa inyo ang tagay na ito. Umupo ka rito. Bakit ang layo mo? Kain ka lang, Meng Yuan.
Huwag kang mahiya. Bukas, hindi na ako papasok sa trabaho. Magkasama tayo ngayong gabi, mag-enjoy tayo. Kuya Pao lang, nag-resign ka talaga. Nanalo ka ba ng loto? Parang ganun na nga. Ang pera ang lakas ng lalaki. Ngayon mas matapang pa ako kay Zhao Zilong. Buong katawan ko puno ng tapang. Kuya, ang swerte mo naman. Sana mahawa ako sa swerte mo. Ano ba naman yan? Mas bata ka sa akin. Palagi ko namang inaalagaan ang mga nakababata. Narinig ko maganda raw ang presidential suite dito. Hindi ko pa alam kung ano ang itsura. Sabi sa Little Red Book, kung ikaw ay isang leaker, kapag ang Diyosa ay nagtanong, kung ano ang magandang bagay, gagawin mo ang lahat para mapasaya siya. Sakto ito, para subukan ng iyong kakayahang pinansyal. Sige, bubuksan ko para makita mo. Buksan mo para sa akin. Pero kailangan ko pang umuwi mamaya, para pakainin ng pusa. Kung magbubukas sila para sa akin lang. Hindi ba masyadong magastos? Walang problema, ikaw ang bida ngayon. Susundin namin ang gusto mo. Talagang loyal ka. Madaling kontrolin. Hello, may reservation po ba kayo? Wala. Magkano ang isang gabi sa inyong presidential suite? Ang isang gabi sa aming presidential suite ay nagkakahalaga ng 30,000. May 24 na oras na serbisyo. Huwag nang masyadong maraming sinasabi. Isang buwan. Sigurado ka ba, sir? Isang buwan. Gamitin ang card. Oo, isang beses 240,000. Hatiin sa mga batch. Sige. Na-detect na ang asset ng host ay lumampas ng 1,000,000. Gantimpala, berdeng maliit na tableta. Walang side effect. Huwag mag-alala sa paggamit. Alam nilang baguhan ako. Kaya espesyal na binigyan ako ng tulong. Ang sistema ay talagang maalaga. Parang si Lola Leon na pumasok sa malaking mansyon. Talagang nakakamangha. Kuya, ito ba ang presidential suite? Talaga bang nirentahan mo ito ng 1 buwan para sa akin? Gusto mong makita, kaya syempre ipapakita ko sa'yo. Tama nga pala, kuya, medyo gabi na. Kailangan ko pang umuwi para pakainin ng pusa. Oh, sige, umuwi ka na. Hindi niya man lang ako pinigilan. Mali ang script na ito. Aalis na ako. Talagang aalis na ako. Pakisara ang pinto. Salamat. Medyo matalino, pero hindi masyado. Hindi nauubusan ng pagpipilian ang mayayaman. At bilang napipiling panig, gusto mong umangat, kailangan mong sumunod at makinig. Talagang mahigpit ang kompetisyon sa industriya ng paglalaro, mga estudyante ng sining, mga modelo, mga retiradong flight attendant, lahat meron. Lahat sila magaganda. Magdala ng 4 muna. Sir, excuse me, may 4 na babae sa ibaba. Sabi nila, kayo ang nag-book ng kasama sa laro. Pwede ba silang umakyat? Ako ang tumawag sa kanila, papasukin mo sila. Hintayin mo ako sandali. Paano, okay ba? Pasok ka na. Magandang araw, boss. Magandang araw, boss. Ako si Liu Xinyu, profesional na gaming companion. Ikinalulugod kong maglingkod sa inyo. Si Liu Xinyu, edad 20. Karanasan T1. Magandang araw, boss. Ako si Zhang Yiyang, marunong sumayaw, garantisado ang magandang serbisyo, boss. Si Zhang Yiyang, edad 24. Karanasan T2. Magandang araw, boss. Ako si Chen Yangqiu. Si Chen Yangqiu, edad 19. Karanasan.
Mukha kang bata pa. Nag-aaral ka pa ba? Opo, boss. Katatapos ko lang ng 3 taon sa kolehiyo. Pakigabayan niyo po ako. Masaya ang buhay sa kolehiyo. Mag-aral kang mabuti. Sikapin maging isang talento ng bansa sa lalong madaling panahon. Magandang araw, boss. Ako si Wang Silen. Bihasa ako sa musika, chess, kaligrapiya, at pagpipinta. Siguradong magiging masaya ka. Si Wang Silen, edad 27, karanasan T1. Ikaw ba ay maraming tagahanga sa Douyin? Napakarami nga. Ang ID ko sa Douyin ay... Nakita mo na ba ito, boss? Nakita na kita. Hindi ko akalain na nagpe-playmate ka rin pala. Plano kong magbukas ng playmate shop kamakailan. Lumabas ako para mag-ipon ng karanasan. Maganda, may plano ka. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. 2,000 bawat tao bilang bayad sa hirap. Binabati kita, matagumpay ang refund ng host. Pumasok na ang halagang 16,000. Lahat ng bagay ay may hangganan. Maganda ang magkaroon ng sistema. Pero ayoko maging taong laging naloloko. Kaunting pabor at biyaya, mas makakontrol ang kabuuang sitwasyon. Parang si Jiang Mengyuan, gumastos ng milyon, pero wala siyang nakuha. Salamat, boss. Walang anuman. Ang taas ng level nyo. Walang thrill kapag panalo ng nakahiga, kuya. Bakit hindi tayo maglaro? Truth or dare na lang kaya? Sige, okay lang. Magpapatawag ako ng alak. Padala mo sa amin ang pinakamahal na alak ninyo. Magpadala ka ng ilang bote. Sige po. Sir, dumating na po ang alak na in-order ninyo. Matagumpay na nag-refund ang host. 720,000 yuan. Ganito ba ang pagiging isang Diyos ng kayamanan? Mas pipiliin ko pang uminom ng isang bote ng snow beer na nagkakahalaga ng 4 na piso. Pwede bang ilipat ang 70,000 sa account ko? Ipapakita ko muna kung paano. Sige, gawin mo na. Totoo lang. Tanong na kayo. Si kuya ang nag-imbita sa atin ngayon, para uminom ng mamahaling alak, hindi kaya gusto niya. Ligawan tayo. 4 na sabay-sabay, hindi ko kaya. Kung liligawan, isa lang. Tingnan natin ang performance ninyo. Kaming dalawa. Mag-toast tayo. Mukhang inosente ang batang babae. Pero ang tanong niya ay medyo wild. Hindi ko kayo pababayaan, kayong dalawang babae. Bibigyan ko kayo ng tig 5,000 pulang sober. Salamat kuya. Paano kung huwag na tayong magpaikot ng bote? Gawin na lang natin ayon sa pagkakasunod-sunod, para mas patas. Sang-ayon kami sa'yo, sige. Mengyuan, bakit hindi ka dumating sa meeting? Sa susunod, mag-ingat ka. Dapat mong ipakita ang galing mo. Sa susunod na buwan, bibigyan kita ng promosyon at dagdag na sahod. Kumpanya. Araw-araw, puro usapan tungkol sa maliit na kita. Anong silbi ng mga pangakong walang laman? Ayoko na talagang pumasok sa trabahong ito kahit isang araw pa. Kung kahapon lang sana, manatili sa presidential suite, imbes na umuwi, para pakainin ang walang kwentang pusa. Kung ganun, magkakaroon na ba ako ng lakas ng loob, na hindi pumasok sa trabaho? Ang datos noong nakaraang linggo, ay medyo matatag, medyo mahirap din ang trabaho ng lahat, kinukumpirma ko ang trabaho ng lahat. Kamakailan, medyo mahirap ang trabaho ng lahat. Pero napansin ko, may ilang kasamahan na nahuli. Ako, bilang tao, medyo bukas ang isip. Paminsan-minsan na pagdating ng huli, hindi ko masyadong pinapansin. Nasaan si Kaulang? Ang benta niya noong nakaraang linggo ay nasa ilalim. Mahirap ito para sa kumpanya. Manager, wala si Kaulang ngayon. Tatawagan ko siya. Kaulang, anong oras na? Kung hindi ka pa darating, huwag ka nang pumunta. Lunes na nga lang, late ka pa sa meeting. Kung hindi, itong posisyon ko bilang manager, ibigay ko na lang sa'yo, Leo G. Manager lang naman. Akala mo kung sino ka na. May patakaran ng kumpanya sa pagiging late.
Hindi ikaw ang magtatanggal sa akin. Kausapin mo ang abogado ko. Ang saya. Bakit hindi pa siya nagre-reply sa akin? Tapos na, tapos na. Hindi kaya dahil sa ginawa kong maliit na taktika kagabi, lubos ko na siyang nasaktan. Kung pwede lang ulitin, ang saya siguro. Siguradong hindi ko pipiliin ang nakakapikon na iyon. Pagsusulit ng pagsunod. Nag-resign ka rin. Diyos ko, sumagot siya sa akin. Makipag-usap ka sa abogado ko. Nagdesisyon na ako, natanggal si Kaulang. Wala siyang asawa at anak, wala siyang pakialam, mga kasama, ayaw niyo na rin bang magtrabaho? Manager Leo, ayaw ko na pong magtrabaho. Yuan, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong gayahin si Kaulang na walang silbi. Kung talagang hindi na kaya, dadagdagan ko ang sahod mo. Ano sa tingin mo? Manager Leo, hindi naman tayo close, di ba? Pakiusap, tawagin mo ako sa buong pangalan ko. At saka, hindi inutil si Kuya Kau. Para sa akin, mas magaling siya sa'yo ng 1,000, 1,000,000 beses. Bakit hindi ka pa sumasagot sa mga mensahe ko? Tapos na, tapos na. Hindi kaya dahil sa ginawa kong maliit na paka na kagabi, tuluyan ko na siyang na-open. Kung pwede lang sanang ulitin, ang saya siguro. Siguradong hindi ko pipiliin ang nakakainis na pagsusulit ng pagsunod. Nag-resign ka rin pala. Grabe, nag-reply siya sa akin. Kuya, narinig ko noong oras na iyon. Pagkatapos mong sigawan si Liu Ji, bigla siyang nag-resign. At oo nga pala, sobrang saya ko kagabi. Salamat sa pag-asikaso, kuya. Pwede ba kitang ilibre ng pagkain ngayon? Bakit hindi natin siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Kung ganun, mamaya, pumunta ka sa Seville Hotel para magkita tayo. Dumiretso sa kwarto. Dumating na si Miss. Nag-iisa sa 5-star hotel. Siguradong makikipagkita sa sugar daddy. Gaano katagal magmaneho para makipagkita sa ganitong babae? Ngayon, siguradong makukuha ko si Kaulang. Kuya Kau. Dumating na. Sa pagkakataong ito, kailangan kong hawakan ng kapalaran sa leeg. Kau, medyo malayo ang biyahe. Pasensya na at napaghintay kita, ayos lang. Kau. Ito. Kung hindi mo kayang tanggapin, pwede ka nang umalis ngayon. Sa tabi ng isang dekalidad na lalaki, laging may magagandang babae, ngunit ang magagandang babae, hindi makahanap ng dekalidad na lalaki, at huwag mo na akong tawaging Kuya Kau. Tawagin mo na lang akong Kuya. Kuya, gusto ko lang itanong sa'yo. Masaya ka ba kagabi? Tapos na ang nangyari kagabi. Ang mahalaga ay ang ngayon. Hindi ba? Ikaw talaga, lagi mo akong inaapi. Inaapi kita, bakit, may problema ba? Nagsisisi ka ba? May pagkakataon ka pang umuwi para pakainin ng pusa, kung nagsisisi ka. Hindi. Hindi, kuya, kagabi. Kagabi natakot ako sa iyo. Nagpanggap kang mayaman para lokohin ako, ang dati kong nobyo. Nagrenta siya ng Porsche para magpanggap na mayaman, nang mabuking ko siya. Tinawag niya akong gold digger. Gusto ko rin sanang pag-ibig lang ang pag-usapan, hindi pera. Pero ang totoo, mahirap mabuhay ng walang pera. Ayoko lang na, pagdating ko ng 40, magiging losyang. Wala pang plano, para sa magandang kinabukasan. Kung hindi, pagsisisihan ko ito habang buhay. Gusto kong marinig kang kumanta ng Conquer habang nakaluhod. Napakatanga ng ideyang ito, pinakatanga sa lahat ng tanga. Ganito mo ako nasakop. Pinutol ang lahat ng daan pabalik. Lumabas na basta may pera,
Ang Diyosa ay talagang luluhod at kakanta ng pagsuko, at maganda pa ang pagkanta niya. Maganda ang pagkanta niya. Tagumpay sa pagbili, cashback na 1,000,000. Pumasok sa WeChat ang 50,000 piso. Kuya. Swerte. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Yuan, sigurado ka bang magre-resign ka na? Nagdesisyon na akong mag-resign. Huwag mo na akong pigilan. May kaibigan akong nagbukas ng kumpanya. Kailangan nila ng receptionist. Tingnan mo. Paano ang 7,000 isang buwan? Receptionist na naman. Ako ba si Jiang Meng Yuan? Ay ipinanganak para maging receptionist. Yuan. Matagal na kitang gusto. Basta't sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng 7,000 isang buwan. 10,000 piso na panggastos. Dagdag pa ang 7,000 piso na sahod. Hindi ba't ang saya ng buhay? Leo G, sasabihin ko sa'yo, kahit takpan ko ng semento, hindi ko ibibigay sa'yo. At sino ba ang may gusto sa 10,000 mo? Nakakainis ka talaga. Teka, hindi ba may asawa at anak ka, tapos gumagawa ka ng kalokohan? Yuan, tunay kitang mahal. Pwede akong mag-divorce. Mayroon akong 55,000 ipon. Ibibigay ko lahat sa'yo, Leo G. Meng Yuan, sino ang kausap mo sa telepono? Lang. Kuya lang. Kuya Kao lang. Magkasama na kayo ni Kao lang. Ibinigay mo na sa kanya. Talagang ibinigay mo na sa kanya. Ilagay sa speaker. Ang sabi mo kanina, mas pipiliin mong ibigay sa aso kaysa sa akin ang tawag sa AIM. Sige. Ang sahod ni Kao lang nitong kalahating buwan. Wala na siyang aasahan. Hindi. Kuya Kao lang. Si Leo G ang tumawag at nanggugulo sa akin. Hindi ko siya pinansin. Wala, hindi ako galit. Aso lang ang tumahol. Samahan mo ako mamaya. Maghanap tayo ng abogado para ayusin ito. Sabay na rin kitang bibilhan ng kotse. Talaga ba, kuya? Kuya, ang bait mo talaga sa akin. Pinapangako kong mamahalin kita magpakailanman. Ganito ba ang ganda ng sistema? Mahal na mahal kita. Pumunta ka dito. Kailangan kong bumili ng mamahaling kotse. Tulungan mo akong maghanap ng lugar. Magandang araw, Mr. Kao. Pakilala mo naman ako. Anong mga brand ng kotse ang kapartner ng hotel? Sige, Ginoong Kao. Ang hotel namin ay kapartner ang Porsche, Ferrari, Bentley, BMW, at iba pa. Anong kotse ang gusto mong bilhin? Ako. Gusto kong bumili ng Porsche. Sige, ipakilala natin ang Porsche. Ang Porsche na ito, ang Porsche na ito, ang Porsche na ito. Ang presyo ayon sa tagagawa ay 272.6 na milyon. Ang inspirasyon ng disenyo ay mula sa... Gusto mo ba ang sasakyang ito? Bibilhan mo lang ako ng Xiaomi SU7. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko. Kung ayaw mo, palitan natin ng ibang modelo. Hindi. Kuya, hindi ganon. Gusto ko, pero masyado lang mahal ang sasakyang ito. Hindi ako karapat-dapat. I swipe ang card. Sige po, Ginoong Kao. Natapos na ang proseso. Nasa ibaba ang kotse. Mahal, ang bait mo talaga sa akin. Matagumpay ang transaksyon. Nag-refund ng 7,200,000. Sir, ang inyong card. Ang sarap maging isang goldfinch. Miss, ang swerte mo talaga. Ang boyfriend mo, sobrang maalaga sa'yo. Oo naman. Miss Jiang, narito ang susi ng kotse mo. Salamat. Kuya, ang bait mo talaga sa akin. Binigyan mo pa ako ng sports car. Ngayong araw, nakailang salamat ka na. Mga 800. Pasasalamat lang ba gamit ang bibig? Nakakainis. Ano bang gusto mong gawin ko para magpasalamat? Sa liwanag ng araw na ganito,
Ano bang balak mo? Ganito na lang, kuya. Ikaw na ang magmaneho ng sasakyan na to. Ako na lang sa passenger seat. Sakay na. Kuya, talaga bang balak mong aidmanda si Liu Ji? Oo, sigurado akong aidmanda siya. Sanay na si Liu Ji na bawasan ang sahod. Hindi na siya pwedeng palampasin ngayon. Suportado kita. Dati sa performance evaluation, lagi niya akong pinapahirapan. Pati sa araw ng mga patay, pinilit niya akong mag-overtime. Ngayon gusto pa niyang bawasan ang sweldo ko. Kahit mawalan ako ng lahat, sisiguraduhin kong mapapahamak siya. Tama. Siraulo talaga siya. Hindi. Isa siyang malaking tanga. Hoy. Sige, alam ko na. Lina, bumaba ka at salubungin ang kliyente. Para sa mga kaso na mas mababa sa 10,000, ipaubaya na lang sa mga intern. Sige, alam ko na. Na-detect ang cashback na maganda. Gusto mo bang tingnan ang impormasyon? Sistema, bilisan mo at hanapin ang impormasyon ng babaeng ito. Pangalan, Lina, 35 taong gulang. Taas, 166 centimeters. Timbang, 48 kilo. Hubog, 75. Karanasan, T0. Isang perpektong T0 sa edad na 35. Talagang may ganito palang tao sa mundo. Paalala, matagumpay kang nakipagkamay kay Lina. Maaaring mag-trigger ng misteryosong gantimpala. Kumusta? Ako ang sekretarya ni Attorney Robin, Lina. Talagang ang mga lalaki, mahal ang bawat makita. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Narito kami para magsampa ng reklamo sa sahod. Hindi tama. Narito kami para magsampa ng reklamo laban sa kumpanya. Hindi pa nababayaran ang sahod. Magkano ang eksaktong halaga? Mga 8,000 pesos. Nagkamali ka ng intindi. Hindi lang sahod ang gusto kong makuha. Ganun lang ka-simple. Gusto kong malaman ang buong detalye. Gusto kong ipakita sa inyo na, ang pinakamagaling na abogado ang haharap. Hindi lang natin mababawi ang sahod, kundi pati, mapapabigat ang parusa sa kabila. Kung ganun. Ang bayad sa abogado ay hindi lang 8,000. Magandang araw, ako si Attorney Robin. Sa ngayon, kailangan mo lang. Sabihin mo sa akin ang 2 bagay. Una, ano ang inaasahang resulta? Pangalawa, magkano ang kaya mong ibayad bilang bayad sa abogado? Gusto ko ang kumpiyansa mo. Madali lang ang usapan. Tinanggal ako ng kumpanya nang walang dahilan. May utang pa sila sa akin na 1.5 buwang sahod. 2 ang malalaking pagkakamali nila. Una, ilegal ang proseso ng pagtanggal. Pangalawa, kinaltasan ang sahod. Madali lang ang kasong ito. Gusto kong gamitin mo lahat ng paraan para mas malaki ang kanilang lugi. Walang problema. Nasa platform kami ng maikling video. Mayroon akong malaking grupo ng mga tagahanga. Ipo-post ko ang mga kasong ito sa internet. Para masigurong ang kalaban ay magdusa ng pinakamalaking pinsala. Magaling. Babayaran kita ng 10 beses nang nawalang sahod mo bilang bayad sa abogado. Ginoo Kao, hindi ko na itatago pa sa iyo. Ang law firm na ito, malapit nang mabili. Kahit na palagi akong nananalo sa mga kaso, sa harap ng kapangyarihan ng kapital, wala akong magagawa. Ang ibig mong sabihin ay, kung matutulungan mo akong mabawi ang law firm, handa akong gawin kang partner. Siguradong magiging masaya ka sa taunang dibidendo. Partner. Ibig sabihin ba nito'y magiging tauhan ko na si Lina? Mr. Kao, ayos ka lang ba? Paano mo gustong tulungan kita, bawiin ang kumpanya? Maglalaan ka ng 500 na milyong piso. Bibili ng 25% na bahagi ng law firm, kasama ang bahagi ko. Pwede nating tanggihan ang pagkuha. Hindi naman imposible. Sabihin mo lang ang mga alalahanin mo, siguradong tutulungan kita. Pwede. Pero mahusay ang sekretarya mo, papasamahin mo siya sa akin. Walang problema, pagkatapos mong bilhin ang law firm, aayusin ko agad si Lina, para magtrabaho sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Sige, simulan mo na ang kasunduan. Sige, Lina, ihanda mo ang kasunduan.
Bakit? May reklamo ka ba? Wala naman. Itong 5 milyon na ilalagay natin. Ano ang konkretong benepisyo nito? Makukuha ninyo 25% ng shares ng Quanjing Law Firm, maging pangalawang pinakamalaking shareholder, ang taunang dividendo, hindi bababa sa 1 milyon, at saka, pwede pang mag-enjoy sa dekalidad na serbisyong legal na ibinibigay ng law firm. Mukhang maganda pakinggan. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay, tulungan mo akong ayusin si Liu Ji, ang hayop na iyon. Gusto kong hindi siya makaligtas sa ginawa niya. Walang problema. Ako mismo ang hahawak sa kasong ito. Siguradong magiging kontento ka. Nagastos ng host ang 5 milyon. Naka-unlock. Ang lalaki ay dapat mahalin ang kanyang sarili. Gantimpala, 10 na milyong piso. Ari-arian ay umabot ng 10 milyon. Na-unlock ang tag na milyonaryo. Nakuha ang espesyal na gamit na card ng pakikinig sa puso. Maaaring makinig sa damdamin ng babae ng libre ng 3 beses. Simula ngayon, ikaw na ang aking personal na sekretarya. Ginoong Kao, kailangan ko munang mag-ayos, simula bukas. Kakatapos mo lang sa akin, at hindi ka makapaghintay na ligawan si Lina. Sige, aalis na kami. Good luck, attorney. Robin, naniniwala ako sa'yo, walang problema. Siguradong bibigyan kita ng kasagutang ikakasya mo. Tara. Hindi ka masaya, ano, hindi naman. Nagsisinungaling ka, nagseselos ka, binili mo na ang law firm. At gusto mo pa siyang gawing sekretarya mo. May gusto ka ba sa kanya? Si Lina ay isang talento, kailangan ko siya. Huwag mag-alala, ang iyong Porsche, hindi ko ito babawiin. Uuwi na ako. Sige, tawagin mo ako kung kailangan mo. Oh, sige. Panyo. Ngayon, si Papa na mabaho, binigyan si Mama ng isang Porsche. Anong nangyari? Talaga bang pumunta ka sa Civil Hotel? Hindi ba iyon yung lugar na nagkakahalaga ng ilang daang libo sa isang gabi? Oo nga, 300,000 kada gabi. Inarkila niya ito ng 1 buwan. Ang galing mo, sis. Hindi mo na kailangang magtrabaho ulit. Binigyan pa niya ako ng Porsche ngayong araw. Porsche. Ate, nakabili ka na ng Porsche, ha? Talagang napakaswerte mo. Nagpadala pa siya sa akin ng 550,000. Masaya talaga ako para sa'yo. Oo. Pero, mukhang may gusto siya sa iba. Sino? Isang sekretarya na ang pangalan ay Lina. Ngayon, gumastos pa siya ng 5 milyon para bilhin ang shares ng law firm na iyon. At sinabi pa niyang kukunin niya ito bilang personal na sekretarya. Ang mga matured na babae talaga ay may karisma. Pero ngayon, talagang nakakahiya ka. Hindi ah. Anong ibig mong sabihin? Nagseselos ba ako? Nagkamali ba ako ng pagseselos? Ang mga dekalidad na lalaki ay mga babero. Hindi ito isang kapintasan. Mag-isip ka. Yung mga lalaki, na puro salita lang para mahatak ka sa kama, mapagkakatiwalaan mo ba sila? Pero iba ang sugar daddy mo. Binigyan ka ng kotse, binigyan ka ng pera, ang galante niya. Anong gagawin ko? Litong-lito ako. Gusto ko ang pera niya. At gusto ko rin na maging tapat siya sa akin. Siyempre, mas magiging maayos ito, ate, si Lina, hindi ba't maganda ang aura niya? At magaling siya. Kaya mo rin iyon. Pero hindi ko alam paano. Mag-enroll ka sa klase, ate. Ayaw ng mga sponsor ng mga walang laman. Ang kailangan nila ay kakayahan. Kung hindi ngayon, kailan pa?
Sister. May punto ka. Sister, hintayin mo akong magtagumpay. Araw-araw ko, ipapakain kita ng masarap, dadalahin kita sa paglalakbay. Okay, walang problema. Inaasahan ko ang magandang balita mo, Polem. May punto ka. Mag-enroll, tama-tama. Ito na nga. Hello, kumusta? Ito ba ang Golden Sand Ceremony Center? Oo, pag-enroll sana ako, sa inyong VIP course. Ang Douyin talaga ay biyaya para sa mahihirap. Pinapakita nito sa mahihirap, ang mga bagay na dati hindi nila nakikita. Itong mga babae ay nakasama ko na ng ilang taon, para na kaming matagal ng magkaibigan. Nadetect ang isang babaeng may cashback, pangalan, Zishan, 25 taong gulang, taas, 169 centimeters, hitsura, 85. Hubog ng katawan, 71, karanasan, T2. Ang Douyin ay talagang isang platform na gumagawa ng mga diyosa. Ang rating niya ay mas mababa pa kaysa kay Jiang Mengyuan. Sa kabila ng iba't ibang special effects, naakit pa rin ang mga many Okis. Na parang wala nang bukas. Pero sa wakas, ilang taon din tayong magkasama. Kaya't bilang pasasalamat na rin. Saan ka nga ba galing, Kuya Lone Wolf? Paki-follow naman Ito. Mas mabuti pa ang mataas na antas kaysa sa paulit-ulit na ginagawa. Anong prinsipyo ito? Grabe. Mga taksil, gusto mo bang bigyan ako ng eksklusibong membership? May mas nakaka-excite na mga larawan ako sa loob. Ay. Hindi man lang tumatawag ng kuya. Ayoko nang tumingin. Hello mga mahal kong baby. Maligayang pagdating sa aking livestream. Nakakita ng cashback na maganda. Pangalan, Liu Chin. Mukha, 78. Katawan, 75. Karanasan ta. Napakagandang loli. Ang ganda ng mukha at katawan. Sakto sa halaga ko ngayon. Gumastos ng konti, mag-PK ang host. Kapag natalo, magpanggap na pusa. Ako, hindi ako sanay sa PK. Okay lang na maglaro ng basta-basta, may nagbigay ng puso. Sige, subukan ko nga. Salamat sa kaibigan na nagbigay ng puso. Pagbigay ng bituin, pwede mo siyang utusan na mag-PK. Maganda naman ang ugali niya. Mas okay siya kaysa sa kanina, ano nga ulit pangalan niya? Mas magaling talaga si Tao-Tao. Puntahan si Tao-Tao. Salamat kay Kauzige sa regalo niyang sasakyan. Pupuntahan ko siya ngayon. Ang cute ng batang babae, siguradong makakakuha ng maraming viewers. Pero ang pagla-livestream, hindi lang sa itsura, hindi ito sapat. Ang ganda ng kapatid na babae, makikipag-PK si ate sa'yo ngayon. Kapag natalo, may parusa ha. Hello ate. Mga mahal, nakita nyo ba? Mga mahal, nakita nyo ba? Mga mahal, nakita nyo ba? Nasaan ang cute sa kabila? Hindi ba sobrang inosente? Pero baguhan pa lang siya. Kailangan pa niyang matuto ng gusto. Ngayon, ate, ituturo ko sa iyo ang mga teknik sa pagla-livestream. Nandito na naman ang veteranong streamer, para pahirapan ang baguhan. Ang matatalo, mag-squat ng 10 beses. Paano kung matalo ako sa pagsayaw? Makinig ka sa ate mo. Sige, simulan na natin. Ang ganda talaga ni Tao-Tao. Hindi talaga matatawaran si Tao-Tao bilang piloto ng eroplano. Dumating na silaw ba? Mga kapamilya, magbigay suporta. Mga kapamilya, magbigay suporta. Ayaw kong matalo. Magbigay pa tayo ng mas maraming regalo. Mamaya bibigyan ko kayo ng mga benepisyo. Gamitin. Salamat sa ating Kuya Lone Wolf. Mahal na mahal kita. Napakamahal naman ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Itong ID, parang pamilyar ito. Hindi ba ito yung maliit na account na binaliwala ko? 1 oras lang ang nakalipas. Ikaw pala ang malaking kuya. Salamat sa'yo, Kauzi. Umalis na ang mga kuya. Pumunta para suportahan si kuya sa Green Bubble. Ang babaeng host na ito, kailangan talagang maturuan. Binibigyan mo siya ng regalo, pero hindi siya nagpapasalamat kapag hindi mo siya binigyan. Luluhod pa siya para magpakumbaba sa'yo. Kuya Kauzay. Maraming salamat sa iyong regalo. Ito ang aking green bubble. Pwede bang idagdag mo ito? Ang batang babae na ito,
Gawin siyang parang nakababatang kapatid. Hindi masama, ah. In-add niya ako. Si kuya nagbibigay ng regalo, para lang maging masaya. Magpakalakas loob ka. Kailangan mong magpanggap na nakakatawa, hindi sapat ang maganda lang. Paano ko kakausapin si Ate Youngkyu? Tanungin mo siya, ano ang gusto mo? Magkwento ka ng nakakatawa, huwag kang masyadong mahiyain. Nag-aalala ka pa rin sa kaunting donasyon sa livestream, na hindi mo matanggap. Samantalang ako, isang pa ako, ay nasa ibang antas na. Medyo boring ang klase ni kuya ngayon. Palagi kitang naaalala. Mga kapatid, may nagtatapat ng pag-ibig sa baba, si Zhang Yang ng Departamento ng Sports. Shen Youngkyu. Narinig ko mayaman ang pamilya ni Zhang Yang gusto kita, at siya, bumili ng singsing, libo-libo ang halaga. Youngkyu, bumaba ka na. Umalis na. Shen Youngkyu, ang romantic naman nito, matagal na kitang gusto. Pwede bang maging girlfriend kita? Youngkyu. Sige na, pumayag ka. Pumayag ka na, maging kayo na, magkasama. Pasensya na. Wala akong interes sa iyo. Bakit? Noong araw na iyon, pinapanood mo akong mag-basketball sa playground. Ang tagal mong nanood. Humingi ako sa iyo ng green bubble. Pumayag ka naman. Ang dami nating napag-usapan. Agad-agad kang sumasagot, hindi ba? Hindi mo ba ako gusto? Kailangan mo bang maging ganoon ka self-centered? Tama na ang pagkuha ng litrato. Akala mo ba na kapag mabilis sumagot, gusto ka na? Akala mo ba na ang pag-alalay ay magdudulot ng pag-ibig? Wala kang masyadong boundaries. Ilang araw pa lang tayong magkakilala. Ako. Sa tingin ko, masyado kang na-e-excite sa sports. Ako. Kung gusto mong mapasunod ako, pakita mo muna ang iyong kakayahan. Gumawa ka ng ganitong paraan ng pag-amin. Dapat na ba tayong magkasama? Marami ang gustong manligaw sa akin. Hindi. Youngkyu. Hindi. Ate, ang pagtanggi mo kanina, sobrang tindi naman. Pagkatapos makita ang galante ni Kuya Kaulang, tapos ikumpara sa mga manliligaw dito sa campus, napaka-inosente at nakakatawa. Hindi na ako magtataka kung bakit ayaw niyang magyabang. May nakilala ka bang guwapong lalaki sa labas? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pakisagot naman ako bukas sa klase. Salamat. Hindi. Youngkyu. Hindi. Wala kang dapat ipag-alala, nandito ako. Magandang umaga, Ginoong Kau. Ano po ang nangyari? Mukhang pagod kayo nitong mga nakaraang araw. Pagod kayo. Umupo. Huwag kang mahihiya. Mag-usap lang tayo ng maluwag. Bagamat ito ay ulat sa trabaho. Hindi naman kailangang masyadong formal. Mag-usap lang tayo ng maluwag. Ginoong Kau, ano ang gusto mong pag-usapan? Ipapaliwanag ko ang lahat ng alam ko. Ayoko rin namang magtiis at pilitin ang sarili ko. Ang sweldo ko ngayon ay sapat na para sa sarili ko. Okay na ako sa ganito. Mag-isa muna ako. Ang pagiging materialista ay hindi sinasabi ng bibig mo, kundi iniisip ng iyong isip, sistema. Gamitin ang card ng pakikinig sa damdamin. Nagamit na. Nakakainis talaga.
Isa na namang manyak na boss ang nakasalubong. Kahapon sa law firm, yung batang babae na dinala. Ang ganda niya talaga. Tingnan mo, parang hindi siya tao. Mukha siyang multo. Nakakadiri talaga. Nagtanong pa kung single ako. Baka gusto niya akong abusuhin. Sana si Robin na lang ang boyfriend ko, para siya ang magtatanggol sa akin. Bakit hindi naririnig ni Robin? Ang hinain ko. Ay, tama na, tama na. Kung matutulungan ko siyang makaalis agad sa problema, masaya na ako. Sa labas, mukhang matalino at elegante siya, parang malakas at independyente, pero sa loob, may batang babae na nakatira. Ang tono at paraan ng pagsasalita niya ay napaka-cute at malandi, kawili-wili. Kinuha kita dito, hindi lang dahil sa iyong kakayahan, kundi dahil din sa iyo mismo. Mahirap maging sekretarya ko, kung sa tingin mo ay pagod ka na, pwede kang mag-resign kahit kailan, at bumalik kay Robin. Inaaprobahan kita, naganap na bilhin ang mga shares ng kumpanya ng Changing Law Firm. Mananatili si Robin sa 25% ng shares, bilang punong abogado. Bakit hindi bilhin ang shares ni Robin? Ang isang tunay na tao ay tumutulong sa iba na magtagumpay, dahil sa respeto ko sa iyo. Akala ko simpleng pagkikita lang ito, magpakilala muna tayo, bakit bigla na lang naging tungkulin sa pagbili ng mga shares? Ikaw ba si Sekretaryo Lee? Oo, ako nga, inutusan ako ni Ginoong Kao na sunduin ka. Sige, salamat. Ang sweldo mula 20,000 naging 60,000. Basta magawa ko ng maayos ang gawain sa pagbili ng mga shares. Makakakuha ako ng 5% na bonus na shares. Kung ganun, hindi ba magiging kapantay ko na si Robin sa posisyon? Kung ganun, hindi ba niya ako pakakasalan? Talaga bang pinapapirma ka ni Kao lang para bilhin ang natitirang shares? Oo nga, may problema ba? Siyempre meron. Kapag ganito, siya na ang magiging boss sa likod, at ako, sa hinaharap. Sundin mo ang kanyang mga utos. Sa tingin ko, tinulungan ka niya sa kritikal na sandali. Hindi mo dapat siya isipin ng ganyan. Dahil ibinigay sa iyo ang misyon, kailangan mo talagang sirain ang pagkuha. Attorney Luo, ikaw ang nag-utos sa akin noong una, sa tabi ni Ginoong Kao. Ngayon, pinapalpak mo na naman. Ano ang ibig sabihin ng pagbili? Tandaan mo. Ikaw ay tao ko. Ako ang nagpadala sa iyo doon, para bantayan si Kao lang. Hindi ko akalain na pati ito, hindi nila napapansin. Ako. Ang negosyo ay parang digmaan. Ngayon, napapalibutan ako ng mga kaaway. Ang daming nakatingin. Hindi nila ako tinatantanan. Ang Quan Jing ay bunga ng aking pagsisikap. Paano ko ito basta ibibigay sa iba? Sa puso ko, si Robin ay isang matuwid. Abogado na lumalaban para sa mga ideal. Bakit siya naging ganito kaiba ngayon? Marahil, mayroon din siyang mga bagay na hindi maipaliwanag. Magandang araw, Ate Lina. Ako si Leo Tingting, ang bagong sekretarya ni Robin. Tawagin mo na lang akong Tingting. Ang bata mo pa. Kakaalis lang ng isang araw, may bago na agad na sekretarya. Kumusta? Dito na nagtatapos ang ating basic etiquette course. Susunod, ihahandog ko sa inyo ang core competency course. May 10% na diskwento sa pagpaparehistro. Guro, ano ang ibig sabihin ng pangunahing kompetensya? Ang pangunahing kompetensya ng babae ay ang pinakapangunahing asal. Guro, ang itinuro mo dati, hindi ba iyon ang pangunahing kompetensya? Nagbebenta ng bagong kurso ngayon, itinatago mo ba ang kaalaman? Pera ay pangunahing kakayahan, 50,000, makatarungan. Guro, pwede bang magbigay ng halimbawa? Ano sa tingin nyo, ang pangunahing kompetensya ng mga influencer sa Douyin? Ano ang kanilang pangunahing kalamangan? Sa tingin nyo, syempre, ang kanilang mukha at katawan. Hindi tama, ito'y ang antas ng pang-akit ng kanilang sayaw. May ilang sayaw. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang demo.
Ang galing ng talon. Ang galing ng talon. Ako si Unang Pag-ibig. Pwede niyo akong tawaging Guro Unang Pag-ibig. Ang tunay na pamamahala ng ekspresyon ay ang karakter na nasa loob mo. Ang kurso ko ay itinuturo ay ang tamang ekspresyon. Sa mga mahalagang sandali ng paggalaw. Talagang kahanga-hanga ang guro. Noon kasi, ang alam lang ay magsuot ng maong para ipakita ang katawan. Hindi alam ang ganitong mga detalye. Sa klase ng etiketa na ito, sulit ang pagpunta. Kunan ng ilang litrato at ipadala kay kuya. Itong batang babae. Natuto ng magtago ng galing. Tanggalin mo ang trench coat at magpa-picture. Okay. Si Jiang Mengyuan, palakas ng palakas ang loob. Balak mo bang mag-alsa? Oo, gusto ko talagang maghimagsik, pero, maaari bang magtanong, mahal na hari, ano ang magiging resulta kapag nabigo ang paghihimagsik? Ang kailangan ng isang lalaki ay, ang proseso ng pananakop, ang resulta. Binibigyan kita ng 30 minuto para pumunta agad dito, para maranasan mo, gaano kahindik ang resulta ng nabigong pag-aalsa. Nakakatakot talaga. Natatakot ako. Magpadala ng hukbo para sugpuin. Walang awa ang pagpatay. Dahan-dahan lang. Boss, ito ang reflex zone ng bato. Kayo, medyo mahina. Ano bang pinagsasabi mo? Sinong mahina? Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo. Sige na, umalis ka na. Para sa iyo. Salamat sa iyong tip. Aalis na ako. Gusto ko lang ipaalala. Tungkol sa iyong bato. Ano? Hindi ka na ba nagseselos? Nagseselos ka ba? Ano bang magagawa ko? Halika. Kwento mo ang tungkol sa pag-aalsa mo. Ako naman. Kailangan ko ring imasahe si kuya. Sige. Ipakita mo ang galing mo. Ano sa tingin mo? Kamusta ang klase sa pinensya? Sa hinaharap, magtatrabaho ka na lang sa akin bilang isang financial expert. Ay nako, ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako ganoon. Para lang ako sa'yo. Ayaw mo ba? Plano ko pa naman bigyan ka ng kumpanya. Totoo ba, ha? Talaga bang gusto mong ako ang mamahala sa kumpanya? Basta't magpursigi ka. Hindi kita pababayaan, dahan-dahan lang. Kung ganun, dahil sinabi na ni kuya, tatanggapin ko na ng buong puso. Hoy, Meng Yuan, nagkamali ako. Pakiusap, tulungan mo akong pakiusapan si Kao lang. Iurong na ang kaso, magkasundo na lang tayo, pwede ba? Ikaw mismo ang may gusto, napalihim na tanggalin ng kuya ni Kao lang. Bakit mo ako hinahanap? Ikaw na ang magmakaawa sa kanya. Hindi. Ikaw ang girlfriend niya, makikinig siya sa'yo. Parang awa mo na, pakiusap, Yuan, Kadiri. Karapat dapat ka bang maging kuya ko? Leo G. May kailangan ka pero hindi mo ako tinawagan. Tinawagan mo ang girlfriend ko. Anong ibig sabihin nito? Kuya, huwag kang magalit. Ang galit ay masama sa kalusugan. Mga walang hiya. Sinadya mo ba ito? Tao lang. Kuya, pakiusap, iurong mo na ang kaso. Babayaran ko lahat ng gasto sa abogado. Magkasundo na lang tayo. Pwede ba? Simula ngayon, si Meng Yuan na, ang magiging boss mo. Mananatili ka ba o aalis? Tanungin na lang natin siya sa tamang oras. Diyos ko, ano ba ang nagawa kong mali?
Kuya, sabi mo kanina, magiging boss ako ni Liu Ji. Anong ibig sabihin nun? Ibebenta na ang Chonglang Gaming Company. 1 bilyon ang halaga. Balak kong bilhin ito at ipamahala sa'yo. May kumpiyansa ka ba? May kumpiyansa ako. Sige. Puntahan mo si Lina para ayusin ito. Magkano ang kailangan? Sabihin mo sa akin. Sige. $95 million. Nakatipid pa ng 5 milyon. Na-unlock ng host ang bagong tag. Super Rich nagbukas ng raffle event. Raffle. Congratulations host. Nakuha ang 80 taon ng literary power. Agad na epektibo. Ngayong araw sa hotel. Bumili ng isang kumpanya. Sa kabila. Ang tagal na nating di nagkita. Lalo kang gumaling. Kailan mo ako iimbitahan sa kumpanya mo? Saan mo naman kinopya yan? Bumili ka na naman ng milk tea sa installment. $420 metro kwadrado. Thompson Riviera. Hindi ko akalain na titira ako sa ganitong karangyang bahay. Nandito na ako. Ching-chin Kumusta ang usapan nyo kagabi, ni Big Brother Top 1? Bakit hindi ka magkusang makipag-ugnayan? Oo nga, tama si Yong Kiyu, si Kuya Kauzi, mukhang mayaman siya, dapat kang maging aktibo, samantalahin mo ang pagkakataon. Hindi pwedeng puro salamat lang. Nagbigay siya sa'yo ng ilang libong piso, hindi lang para sa isang salamat. Ilang libong piso yan. Ano bang gusto niya sa akin? Wala naman akong talento. Hindi rin ako kasing yaman ni Kuya. Meron ka naman. Kung wala, maging girlfriend na lang ni Kuya, ha? Hindi pa nga tayo nagkikita, may balita ka na. May oras ka ba mamaya hapon? Kain tayo ng sabay. Tingnan nyo. Wow! Si Kuya ang nag-aya sa'yo. Dali, pumayag ka na. Sabihin mo kung kailan ka libre. Huwag kang kabahan. Isipin mo na lang na makikipagkaibigan ka. Mabait si Kuya. Oo, libre naman ako. Sige na. Mamaya, may date si Ching-Chin. Kailangan natin siyang bihisan ng maayos. Kailangan niyang magmukhang kamangha-mangha para mahulog ang loob ni Kuya sa kanya. Ano sa tingin mo dito? Masyadong karaniwan ito, hindi pwede. Paano naman itong mga stockings? Bagay sa'yo yan. Ang pangit naman. Masyadong matingkad, hindi bagay. Ang ganda nito. Ito. Ching-chin, subukan mo ito. Tama ba? Subukan mo. Ang ganda. Salamat sa inyo, kahit isinakripisyo ang oras ng siesta, para tulungan akong mag-ayos, nakakataba ng puso. Siguradong maakit ko si Kuya Kao ngayon. Talagang kahanga-hanga ka, Ching-chin, ang ganda mo talaga suotin ang damit na yan. Kahit ano pa ang isuot mo, maganda ka pa rin. Ang ganda talaga. Wow! Ang bongga ng sasakyan. Anong klaseng kotse ito? Sobrang sosyal. Nasa universidad pa rin. Ang gaganda ng mga babae dito. Kuya, nandito na ako. Sakay na. Hindi maaari, si Liu Qingqin, isang diyosa, sumakay din sa mamahaling kotse. Ang aking puting buwan ay bumagsak din. Walang problema, baby, nandito pa rin ako para sa'yo. Nainenervyos ka ba? Ayos lang.
Medyo hindi lang sanay. Ang ganda mo ngayon. Salamat, kuya. Tinulungan ako ni na Yongkyu na mag-ayos. Huwag kang mahiya, kwentuhan lang tayo. Kuya, inumin mo ito. Tama. Ang tagal ko nang hindi umiinom nito. Pareho pa rin ang lasa tulad noong bata ako. Bakit mo naman naisip ang dalhin ito? Sobrang gusto ko talaga ang AD Calcium. Noong bata pa ako, hindi namin kayang bumili dahil mahirap kami. Kaya nung lumaki na ako, bumili ako ng marami para sa sarili ko. Nilibre mo ako ng gatas. Ako naman ang manlilibre ng sine sa'yo. Sige, manood tayo ng horror na pelikula. Mahilig ka ba sa horror na pelikula? Noong bata pa ako, natakot ako sa mga pelikula ng Hong Kong. Hanggang ngayon, may trauma pa rin ako. Sigurado ka bang manonood tayo ng horror movie? Oo. Takot ka ba, kuya? Medyo natatakot ako. Mas lalo tayong dapat manood. Pagkatapos, maglalabas tayo ng maraming dopamine. Magugustuhan mo ang horror movies. Sige na. Huwag na nating panoorin. Sige na, panoorin na natin. Pwede ba kuya? Pumunta sa sinehan. Oo. Kuya, tingnan mo, yung babae, kukunin na ng multo. Oo nga. Ang exciting. Kuya, natatakot ka bang manood? Hindi ah. Kaya kung manood. Bakit nanginginig ang popcorn mo? Nilalamig ako. Bakit nakapikit ka? Ako. May pumasok na buhangin sa mata ko. Bakit? Mukha kang sobrang balisa. Bakit pawis na pawis ka? Bakit? Kuya, natakot ka ba? Hindi ah. Kaya kung manood. Ang duwag mo kuya. Ang cute mo. Ang ganda ng katawan mo, Chin. Hindi nakapagtataka na handang gumasto si kuya para sa'yo. Oo nga. Sa hinaharap, hindi natin alam kung sino ang susunod na lalaki na makikinabang. Huwag kang magbiro, ang dami kong iniisip ngayon. Chin, iniisip mo pa rin ba ang tungkol kay Kuya Kao? May problema ka ba kung ang isang lalaki ay talagang nagsabi na mamahalin ka niya habang buhay? Kung gusto ko siya, syempre maniniwala ako. Napaka-inosente mo. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki. Ipaliwanag mo. Noong taon na natapos ko ang college entrance exam, nagkaroon ako ng boyfriend. Noong panahon na iyon, nagkasundo kaming dalawa na mag-aral sa parehong universidad. Naniniwala ako na kami ay magtatagal habang buhay. Ano man ang sabihin niya, pinaniniwalaan ko siya. At pagkatapos, isang araw, pumunta ako sa bahay niya. Wala ang mga magulang niya. Sa simula, halik at yakap lang. Normal lang naman. Pero kalaunan, naging sobra siya. Hindi ako pumayag. Grabe, ang sama niya. Lahat ng ito ay inihanda niya ng maaga. Kaya Chin, ang mga sinasabi ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Chin, kung talagang mahal ka ng lalaki, dapat niyang ipakita ito sa gawa. Aalagaan ka niya, bagamat karaniwan ng paglipat ng pera. Pero, ang taos-pusong handang magbigay para sa'yo, ay tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ano ba ang halaga ng mga pangako? Ang natutupad lang ang tunay na mahalaga. Tama, di ba? Mga kapatid, kung meron ka nito, dapat inilabas mo na. Kaya mong ayusin ito. Chin, huwag mong kagatin ang daliri mo. Ang tanda mo na, ang dumi niyan. Si Kuya Kao mula hapon, hanggang ngayon wala pa ring balita. Sa tingin mo ba galit siya sa akin? Pinilit mong bumalik sa eskwela, siguradong hindi siya masaya. Sa tingin ko, magkaiba kami ng mundo.
O baka, kalilimutan ko na lang ang alaala na iyon. Itago mo na lang sa puso mo magpakailanman. Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat kay Kuya Kao. Diyos ko po. Talaga bang hindi mo alam kung gaano ka kaganda? Ikaw ang pinakamaganda. Oo nga. Kung ako lang may ganyang mukha, ang katawan na ito, araw-araw akong maglalakad ng walang saplot sa kalsada. Kahit kabaong ko, kailangang hugis es. Ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Magmadali ka at humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi ka kikilos, paano niya mauunawaan ang nararamdaman mo? Pero gusto ko rin namang ako ang aliwin. Ching Chin, ang saya na makasama ka ngayong araw. Talagang masaya ako. Kasalanan ko ang lahat ng mali. Bukas, pwede ka bang pumunta sa Thompson Yipan para magtipon? Kaunting pasasalamat, pakiusap, tanggapin mo ito. Wala itong ibang kahulugan. Tatanggapin mo ba ang pera na ito? Oo, tanggapin mo. Dapat mo itong tanggapin. Kung hindi mo tatanggapin, parang minamaliit mo siya. Anong klaseng loika yan? Nagbigay ng pera si Fuge para ipakita ang pagmamahal. Kung hindi mo tatanggapin, mapapahiya siya. Ang mapahiya ay hindi magalang. Naiintindihan ko na. Parang, nakakita ka ng kuting sa tabi ng daan. Iniisip mong kawawa ito. Gusto ko siyang pakainin. Pero hindi siya tumatanggap. Hindi niya alam ang mabuti. Ganun ba ang ibig sabihin? Oo, oo, oo. Ang talino mo talaga. Ching Chin. Matagumpay na refund. Nasa account na ang 400,000. Hindi nakapagtataka na sa digmaan. Ay naglalagay sila ng especially iya sa kampo ng kalaban. Napakahusay ng epekto. Wala akong ginawa. Halos makuha na si Ching Chin. Ang saya. Ilang araw lang ang nakalipas, receptionist pa lang siya. Ngayon, CEO na siya. Mang Jiang, ang bait talaga ni Ginoong Kao sa iyo. Malaki ang potensyal ng kumpanyang ito. 75 milyon para makuha ito. Ang kabutihang ito, napakabigat. Ate Lina, huwag mo na akong tawaging Mang Jiang. Tawagin mo na lang akong Meng Yuan. Kakaupo ko pa lang sa posisyong ito. Sa kumpanya mula ngayon, kailangan ko ang tulong mo at mga payo, Meng Yuan. May isang bagay. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Dahil ngayon, magkakasama tayo sa trabaho. Kung may problema, sabihin mo na lang. Dati, lumapit sa akin si attorney Robin. Alam niya na si Mr. Kao ay bibili ng 49% na natitirang shares ng Quanjing Law Firm. Pero, sinabi niya sa akin na maglagay ng hadlang sa panahon ng pagkuha para mabaygo ang pagkuha. Sinabi niya na ang Quanjing ay bunga ng kanyang pagsisikap at ayaw niyang ibigay ito sa iba. Kung ganoon, ano ang iniisip mo? Ako. Hindi ko kayang ipagkanulo si Ginoong Kao, pero may malaking utang na loob ako kay Robin. Iniisip ko, kung sinadya kong sirain ito, ikaw ang haharap para ayusin ito. Sa huli, ako na ang kusang magbibitiw. Sa ganitong paraan, pareho tayong panalo. Ang galing talaga ng mata ni Kuya. Hindi lang siya magaling sa trabaho. Maputi ang balat at maganda. Napakabuti pa ng ugali niya. Ate Lina, buti na lang pinanindigan mo ang prinsipyo mo. Kung hindi, kapag nalaman ni Kuya, siguradong masasaktan siya. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Ngayon, ako ang sekretarya ni G. Kao, syempre, gagawin ko ang tungkulin ko. Pwede kong tanggapin ang bagay na ito. Pero, kailangan mo ring mangako sa akin ng isang bagay. Ano iyon? Hindi ka pwedeng mag-resign. Kailangan mong manatili. Alagaan mo ang kuya ko para sa akin. Anong sinabi mo? Si Ginoong Kao ang boyfriend mo. Pero, tunay na hinahangaan ka ng kuya ko. Kung magre-resign ka, siguradong malulungkot ang kuya ko. Meng Yuan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Noon kasi, naiinggit pa ako sa'yo. Ngayon, kapag iniisip ko, parang ang bata ko pala noon. Pero tingnan mo naman. Ito ang naging kapalit ngayon. Ang laki nito. Kaya nga, taos-puso akong nagpapasalamat sa'yo. Hindi pwede, pangarap. Tatawagin pa rin kita, si Ginoong Jiang. Ngayon, ang nangyari ngayon, ituturing kong hindi mo sinabi. Hindi naman, Ate Lina. Ano bang meron sa pera? Ako si Lina. Kahit kumain ng instant noodles sa kaarawan, masaya pa rin ako. Ayoko maging maliit. Ay, bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Pumunta ako kay Nana ngayon. Ang nanay mo, bumili ng ginto gaya ng iba, sa mataas na interes, ng utang ng 1 milyon. Ngayon, nakabitin na sa mataas na lugar. Ngayon, pinipilit na ng mga pinagkakautangan. Tulungan mo ang nanay mo, please. Gugulpihin na siya, pati braso ng nanay mo. Tatay,
Huwag ka munang magmadali. Magkano pa ang kulang? 1,000,000. 1,000,000. Ang sumpang utang na loob. Ang buhay ko. Ano nga ba ang kahulugan nito? Talaga bang? Para lang kumita ng pera. Para sa sumpang ama, magbabayad ba sa pagkakamali? Ang galing ng pagmasahe mo. Hello, Robin. May kailangan ka ba sa ganitong oras? Hindi ako mapakali. Pwede mo ba akong samahan? Busy ako ngayon. Honey, gabi na. Sino yan? Katrabaho, tungkol sa trabaho. Kung may kailangan, bukas na lang. At saka, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Hello, Lina. Anong kailangan mo sa ganitong oras, boss? Sa mga bagay tungkol sa trabaho, ikaw na ang bahala mag-asikaso. Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong kausapin para gaman ang loob ko? Pagod ako, wala akong oras. Bukas na lang natin pag-usapan. Kung nahihirapan ka, gumastos ka na lang. Kung ang pera ay hindi rin kayang solusyonan ang problema, wala na akong magagawa. Tunay palang napakasimple ng kaligayahan. Ang 10 milyon na ito. Tatanggapin ko na. Isipin na lang na ito'y advance. Sa sahod ko para sa susunod na 30 taon. Simula ngayon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan si Ginoong Kau sa bawat gawain at sa bawat trabaho. Batang babae. Ngayon turuan mo ako paano manligaw. Darating na. Kuya, ito ang tsokolate na bigay ko sa iyo. Tikman mo. Salamat. Pumasok ka. Gutom ka na ba? Pakitaan kita ng galing ni kuya. Kuya, marunong ka palang magluto. Sige, tutulungan kita maghugas ng gulay. Sige. Ikaw. Tulungan mo akong tanggalin ito. Narito na. Bilisin mo. Kain na. Kuya, ang sarap ng niluto mo. Hindi naman ganoon kasarap. Medyo owa lang si bata. Kuya, alam mo ba, may tao na kinopya ang caption mo sa Moments at sumikat sa TikTok. Ching Chin, kumusta ang pagsulat mo ng sanaysay? Ayoko talagang magsulat ng sanaysay, pero hinahangaan ko ang mga lalaking marunong magsulat ng sanaysay. Bigla akong nagkaroon ng inspirasyon. Sumama ka sa akin. Kao lang, alam mo ba na si Meng Yuan ay naging CEO na? Narinig ko na siya ang kasintahan mo. Tatay, tulungan mo ako, nakikiusap ako. Alagaan mo si Wang Bin. Matalino ang batang ito. Sige, kuya, bakit hindi mo siya gawing general manager? Ikaw ang magdesisyon para sa sarili mong kumpanya. Kuya, maganda ba itong damit? Laging handa para sayo. Busy ka ba ngayon? Pupunta ako sa'yo. Kuya, miss na miss kita. Pero sa tingin ko kailangan mo pa rin. Bigyan ng pansin si Ate Lina. Mukhang malungkot siya kahapon. Oo, malungkot nga si Lina kagabi. Tumawag para humingi ng kauiwan. Hello. Tapos na ba si Lina sa trabaho? Pupunta ako sa bahay mo sandali. Malapit na akong matapos sa trabaho. Nasa Burlefo ang bahay ko. Unit 66, numero 6. Pupuntahan kita. Sige.
Lina. Pakaigawa mo ako ng kape, tulad ng dati. Pasensya na, attorney. Luo. Ngayon, sekretarya na ako ni G. Kau, kung may kailangan kayo, pakiusap, kausapin ang sarili ninyong sekretarya. Leo Tingting. Lina. Leo Tingting, pumasok ka rito. Anong nangyari? Bakit galit na galit ka? Gawan mo ako ng kape. Ba't ang sanggit mo? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ano ba ang iniinom mo? Instant o kapsula? Gusto ko ng hand-ground na kape. Pasensya na po, Mr. Kau, pinaghintay ko po kayo. Bubuksan ko na po ang pinto ngayon. Medyo maliit ang kwarto. Pasensya na po. Ito ang unang beses. May lalaking pumasok sa kwarto ko. Hindi masaya kapag kontra ang hangin. Boss, ako na ang maglalaro para sa'yo. Sige, maglaro ka na. Tingnan ko nga ang kwarto ng misis mo. Sobrang bait ng boss ko sa akin. Ibinigay pa niya sa akin ang cellphone niya. Siguradong may mga lihim na dokumento dito. Ibig sabihin, hindi niya ako itinuturing na iba. Hindi ko akalain na ang ating sekretaryang Lee ay may ganitong hilig. Pero ano bang silbi ng pagbabasa? Mas mabuti pang maglaro ng games para mag-relax. Ang ibig sabihin ba ng boss ay walang silbi ang pagbabasa? Dapat daw ay sumabay na lang sa agos ng buhay. Ganun ba ang ibig sabihin niya? Pwede rin itong intindihin ng ganito, Lina. Binabasa mo ba ang mga librong ito dahil gusto mo talaga, o dahil pakiramdam mo kailangan mo itong basahin? Ako. Ang pakiramdam ko sa'yo, parang mga libro sa estante, masadong maayos ang pagkakaayos, pagsusumikap para sa kalayaan, ngunit nakakulong sa mga patakaran. Naisip mo na ba? Na minsan kailangan mo ring magpahinga, hindi kailangang laging magpakabigat. Ang tunay na kailangan natin, ay hindi ang talambuhay ng mga sikat, kundi ang kwento na para sa atin mismo. Sa edad mo ngayon, dapat matutunan mong mag-enjoy sa buhay, mahalin mo ang sarili mo ng higit pa. Boss, hindi mo alam. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko. Mula pagkabata, alam ko na, kung gusto kong makaalis sa ganitong sitwasyon, kailangan kong magsikap ng husto sa sarili ko. Wala akong seguridad. Kaya kailangan kong magtrabaho ng tuloy-tuloy. Kailangan kong kumita ng kumita. Sa ganitong paraan lang ako magkakaroon ng kapayapaan. Naiintindihan ko. Mas naiintindihan ko pa kaysa kanino man. Ang mga hirap na dinaanan mo, halos lahat dinaanan ko rin. Hindi natin kayang piliin kung saan tayo ipapanganak, pero kaya nating piliin kung paano tayo mabubuhay. Sa tingin ko, masyado kang nahihirapan. Nasasaktan ako. Sige na, tapos na iyon. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Wala pang sinuman ang nagsabi sa akin ng ganitong bagay. Hindi ba gusto niya si Robin? Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Anong nangyari? Kwentuhan mo ako tungkol sa nangyari kagabi. Nagkaproblema ang mga magulang ko kagabi. Nagpadala ako sa kanila ng 1,000,000 piso. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, lagi nila akong pinapahirapan. May kapatid akong lalaki, ginagamit nila ang pangalan niya, para humingi ng pera sa akin. Ama na mahilig magsugal. Inang may sakit, at kapatid na nag-aaral, wasak na siya. Sapat na ba ang 10 milyon? Kung kulang pa, dadagdagan ko pa. Boss, sobra-sobra na ang binigay mo sa akin. Ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, at hindi ko rin alam kung anong pagkakakilanlan ang dapat kong gamitin para tanggapin ang perang ito. Pero tinanggap ko ang perang ito. Napag-isipan ko na. Handa akong magtrabaho para sa inyo ng 30 taon, at saka balak kong hindi na mag-asawa sa natitirang buhay ko. Hindi ako nagtaray. Ako ay nagsasabi lang ng totoo. Sa tingin mo ba, may sama ka ng loob? Sama ng loob. Oo, hindi naman talaga nila ako kailangan.
Nagpapanggap lang ako na nagpapasalamat. Isang lalaking may sariling kakayahan at kalayaan. Sigurado akong gusto niya rin. Isang babaeng may sariling kakayahan at kalayaan. Pero paano kung wala akong sariling kakayahan? Ano ang pinagkaiba nito sa mga mumurahing bagay? Lina, parang itinapon mo lang ang pinag-aralan mo. Ang dami mong nabasang plus eco. Pero ano ang natutunan mo? Wala kang naintindihan. Pakiusap, huwag ka nang magsalita. Huwag mo akong paasahin at paasahin ulit. Hindi kita pinilit kailanman. Lahat ng ito ay mga ilusyon mo lamang. Kailan ko ba sinabi na kailangan mong magpasalamat? Pinayagan ba kitang maging ex ko? Tama na, huwag ka nang magsalita. Nakikiusap ako. Pakiusap, huwag ka nang magsalita pa. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ang mga problemang kayang solusyonan ng pera ay hindi problema. Hindi ba gusto mong patunayan ang sarili mo? Ganito na lang. Bibigyan kita ng sarili mong kumpanya, para hindi ka na mahayla ng pamilya. Isabuhay mo ang tunay mong nais. Sige ba? Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Wala nang sino mang mang-aapi sa'yo. Anong meron, Yongkyu? Bakit ang saya mo? Wala lang. Huwag ka nang malungkot. Baka dumating siya para sunduin ka ngayon. Wala naman siyang oras. Ate Yongkyu, ikaw talaga ang swerte ko. Tuwing sinasabi mong pupunta siya para hanapin ako, talagang bigla siyang dumarating para hanapin ako. Ang galing talaga. Paano mo ako pasasalamatan? Ipagluluto kita ng almusal sa loob ng 1 linggo. O kaya naman, maghanda ka ng pagkain para sa ating lahat. Hindi ko pa siya nakikilala. Sige, okay lang. Tatanungin ko siya. Kung papayag siya, maghahanda tayo. Kung hindi ka sumasang-ayon, hindi rin namin ipipilit. Kuya, ang mga kaibigan ko, gustong sumama sa atin. Pwede ba? HGADP, dahil sa'yo, lahat sila ay imbitado. May hapunan na ang lahat. Ayos. HMM. Huwag masyadong magulo mamaya, Xiaoya, Ting-Ting. Ayusin mo ang sarili mo mamaya. Huwag mag-alala. Opo, prinsesa. Chin-Chin, tingnan mo. Baby. Pumogi ka. Tara na. Hi. Wow, ang ganda naman dito. Hinaan mo ang boses mo. Sabi ni Ching-Chin huwag kang maingay. Kayo ba ang mga kasama sa kwarto ni Ching-Chin? Pakialagaan niyo siya ha. Huwag kang mag-alala, guwapo. Habang may pagkain ako, siguradong hindi magugutom si Ching-Chin. Tama, tama. Si Ching-Chin ang aming mascot sa dormitoryo. Lahat kami ay sobrang gusto siya. Sige. Kain na tayo, lahat. Mamaya, punta tayo sa Thompson Yipon para maglaro ng board games. Sige, sige, ang saya. Oo. Tara na. Bye-bye. Ting-Ting, Xiaoya, may kailangan pa akong gawin. Pakitulungan niyo ako. Yung dorm supervisor ang mag-iinspeksyon. Huwag kang mag-alala, pumunta ka na. Marami kayong makukuhang benepisyo sa hinaharap. Tara na. Napansin mo ba, parang nagbago si Yongkyu. Mukhang mas astig siya ngayon. Wow. Ang gwapo talaga ni kuya. Hoy boss, anong meron? Bibili ulit ng isa pang bahay sa Tanchen Yipan. Basta katabi nung huli. Hoy Meng Yuan.
May oras ka bukas. Magkita naman tayo. Ate Lina, anong kailangan mo sa akin? Tungkol ito sa ating alyansa. Sinuportahan ko ang pagiging magkaalyado natin. Sige. Oy, Lina, anong nangyari? Yung maikling palabas na ginawa natin. Malaking tagumpay ito. Ako ang sumulat ng nobelang iyon. Paano naman hindi ito magiging matagumpay? Hindi ka ba pupunta sa selebrasyon? May inihanda kaming malaking sorpresa para sa'yo. Sige, pupunta na ako. Bakit nandito ka rin?